Good day, ka-agri. I-monitor natin uli yung ating 218 at 402 na binabantayan ngayong wet season cropping 2024. At tayo ay nasa day 66 na after transplant. Mag plus 22 tayo doon, nasa day 88 tayo from sowing. Tingnan natin kung gaano na sila kalaki. Yan. Ka-agri, ito yung height ng ating pala, yan ng RC218. Nandito tayo sa pinakabungad, ano yung babaan ng tubig. Pero ito yung laging natutuyuan kasi hindi naman ito bana, nakabitin ito. So ang height nito, ka-agri, at day 66 after transplant ay 4 feet 120 centimeter, ka-agri. Mahigit pa, umaakit pa siya ng 27, 28, 128 yung tip nung flag leaf nya. Grabe. Halos 1.3 meters ito, ka-agri, sa height, no? At hindi naman natin to pinagmamalaki, no? Kasi sabi nga natin, medyo vulnerable ito sa lodging pag ganito kataas, ka-agri. Pero actually hindi na natin to nilagyan ng top dress. Dalawang beses lang natin to pinatabaan, ka-agri, itong area na to kasi medyo matangkad nga sila nung panahon natin ng pagta-top dress, kaya hindi na natin siya nilagyan. Pero iba talaga mag-alaga si Lord, ka-agri, sobra, grabe, ano. So itutok ko, ka-agri, para mas makita mo. Ganyan kataas, ka-agri, at yung haba ng bunga niya, ka-agri, although makikita natin hindi siya branches, pero yung haba ng uhay niya mahaba. So tingnan din natin kung gaano kahaba yung mga inilalabas niyang uhay. Relative lang, tingnan natin sa ayan, 20, mga nasa halos isang pie. Pero pagka tip to tip lang, ayan, mga nasa 10 inches, ka-agri, yung haba ng buhay niya. Ayan, haba. So ganda, ka-agri. May naka prepare ako dito na 18 kabans na 18 bags ng fertilizer para sa 2.5 hectares. Yun dapat yung magiging protocol ko kasi 24 ako last time. 26 bags, sorry. Binawasan ko ng 8 kasi wala tayong natanggap ngayon na ayuda na fertilizer from DA. So binawasan natin ng 8. Tag-ulan naman, sabi natin, saka inbreed naman siya, tapos lipat tanim pa. So 18 bags lang yung pinrepare natin. Pero sa 18 bags na yun, ka-agri, hindi ko na ilagay lahat kasi nga may mga matatangkad na nung panahon natin na mag-top dress. Matangkad talaga siya, hindi ko lang siya makapture sa pero talaga matangkad siya. Kaya itong area na to hindi na natin nilagyan ng top dress. Nag-top dress tayo dun sa iba, ipapakita ko mamaya. Pero dito sa area na to, sobrang tatangkad talaga, no? Kasi babaan din to ng tubig coming from doon sa mataas na grounds, papunta dito. So yung mineral siguro, yung nutrients na naiipon, natatangay dito. Kasi nakikita rin natin yun, no? Sa yung mga lumot, nako-concentrate dito yung lumot pag bumababa. So pag maliliit pa yung palay, nakikita mo kung paano yung movement ng lumot. So ganun siguro, ka-agri. Kaya andi dito yung mga matataas. So ayan, ito yung tinreat natin ng Coside, o yung copper based fungicide. Dati namumula to, no? Pero ngayon na-capture niya. Pero yung ganitong stage niya na naglalabas ng bunga, lalagyan pa rin namin to ng Armor, At ayan si Karomi, nag-prepare na lang pang spray. Spray namin ngayon ng foliar fungicide.
baon na rin niya. Kasi may mga ilan-ilan din na naiwan yung pamumula no. Although hindi naman natin mababago 'yon, pero at least ma-prevent pa natin kasi pag humangin, makakaskas yung mga dahon na 'yon. Kung may natitira pa siyang bakterya, no, ay maaaring maisalin pa niya. Ito medyo green na green dito ako ka-agri kasi nalililim siya ng puno, no. So, nalililim itong area na to. Kaya matangkad at nakakatakot ka-agri. Paghapon pa naman umuulan. Tapos malakas yung hangin. May kasabay yung malakas na ulan ng malakas na hangin. So imaginein mo kung yung palay mo mabigat na yung daladala niya tapos ganun yung mangyayari. Yun yung kinatatakot natin. Kaya pag tag-ulan, nakakatakot pagka napalaki mo ng husto yung palay. No, pero sabi ko nga magaling mag-alaga ang Lord. Sa kanya natin ipagkakatiwala ang lahat. Kung gusto tayong pagpalaan ni Lord, no, kahit konti lang yung pataba mo, no, kahit hindi ka pinagpala ng DA sa iyong fertilizer kasi may batch 1, wala nang batch 2. Hindi tayo kasama sa pinagpala ng DA, pero sabi nga kasama rin tayo sa pinagpala ng Lord, no. Ibang mag-alaga ang Lord, sa kanya lang talaga tayo aasa. Yung DA pala na binabanggit ko ka-agri, yung Department of Angkat. Ayan mga ka-agri. Ganda, no? May hamog pa. Clear skies for today at day 66 after transplant ng ating RC218. Ito nakarami, halos nasa 10% na ka-agri. Yan yung ating mga kaibigang kulisap nagtatrabaho. Meron akong red rice dito ka-agri. Tingnan natin kung ano itsura niya. May konti akong red rice dito at sigurado na una yun sa may punlaan. Ito yung pinagpunlaan natin, kaya may makikita kayo na mas makakapal na rin at nakalabas na yung bunga. Ako, ganda ka-agri ng ano. Ayan, sana maglaman lahat maganda. Ere ating red rice pero makikita lang natin na red ito pagka yung mahihinog na siya. Ganun yata yun. Yan, ganda ka-agri. Salamat po sa Lord. Tayo ay nasa kalagitnaan na, lumampas na sa kalagitnaan ng August, no, at aapat pa lamang yung bagyo, no. Usually nasa per year nasa 20. And sana naman Lord, paano niyo pinagpala po yung first 2 months gano'n na rin po pagpalain yung susunod na buwan. Isang buwan na lang po kami po ay aani na naman. Palain niyo po sa lahat ng area na ito. Ayan po mga ka-agri, mga kaibigan natin ayan siya ayan, kaibigang kulisap. Mamaya ka-agri, puntahan natin yung RC402. Ito yung mga kapal na. Kung mapaglalaman natin yan hanggang batok, ang ganda. Kaya wala na tayong application ng minerals kasi nailagay na natin lahat ng fertilizer natin. At day 45 nailagay na natin lahat.
Mamaya ka-agree, ipakita ko rin kung ano yung kaibahan ng RC402 tsaka RC218 sa paglalabas ng bunga. Meron tayong portion doon na magkatabi sila. Kaya ipakita natin, ka-agree. Abangan! Agree, nandito tayo sa area kung saan may kinapos na binhi, no? So, doon sa pagtatanim, so, ang nailagay na is yung binhi ng 402. Ito yung binhi ng 218. So, makikita natin na mas malaki yung 218 kaysa sa 402. At makikita natin kung gaano yung difference nila sa height. So, yung RC218 ay nasa 120 cm dito sa area na to. Ito yung hanggang top dress nilagyan natin to, no, kasi ito yung medyo maliliit. At makikita naman natin yung RC402 ay kulang 100 cm. So, tingnan naman natin yung bunga, ka-agree. Yung haba ng bunga ng yan, nasa 25 cm yung bunga ng 218, no? Ito naman ay nasa 20 centimeters. Yan yung bunga ng 402, no? Pero tingnan mo, ka-agree, yung 402 nakalitaw yung bunga niya, yung 218 nakatago yung bunga, no? So zoom in mo nga. At makikita rin natin mas prone sa whiteheads, no? Mas tinamaan ng stem borer, ka-agree, yung 402 compared dun sa ating RC218, no? So pero titingnan mo, ka-agree, itapat mo doon yan, puro bunga, ka-agree, yung ating RC402, no? So yan ang difference natin. Yan ay sa day 66 after transplant or day 88 after sowing. So yun, tara tingnan pa natin yung iba. Let's go! Ayan. Hindi nakuha yun eh. Yeah, good day, ka-agree. Ito na tayo sa tinamnan ng RC402 at day 66 after transplant. Papasukin na natin siya. Ganda, ka-agree, oh, kapal. Pero may mga tama ng whiteheads, ka-agree. Nag-uulan kasi dito nung after natin na mag top dress. Supposedly mga 3 days lang after ng top dress, no, yung lumambot yung kanyang puno, doon tayo maglalagay ng mag-spray ng insecticide. Usually lambda cyhalothrin lang ginagamit ko, ka-agree. Maraming yun yung active ingredient, maraming brand yan. Pero hinahaluan din natin minsan ng powder, depende sa dami ng tama niya. No, pero noong time na yon ay nag-uulan. So yun yung malapit sa ni Karina, no. So hindi natin siya na-sprayan kaagad, no. Hinintay pa natin gumanda yung panahon. So yun, siguro nakalusot sila. At nandiyan yung mga whiteheads. Pero ayun, no, ka-agree, makikita mo, ayun, may whiteheads yun. So pero karamihan maganda pa rin, yun. Ayan yung mga whiteheads, oh, nakalusot. Kaya natin alam na stem borer kasi tiningnan na natin, ka-agree. Nag-sampling na tayo ng mga whiteheads at nakita nga natin may mga uod dun sa ilalim. So yun, itong area na to last wet cropping season ay dumapa. So ang gagawin natin dito, ka-agree, ay patitigasin natin bahagya yung lupa. So meron tayong ginawang opening dito papunta sa irrigation canal. I-open na natin to, ka-agree. Since papayo ko naman na yung mga bunga niya, no, maglalaman na lang yan, pwede na natin tong bawasan ng tubig. Yun. So ito ang gagawin natin ngayon. Ito na, ka-agree, nandito na tayo sa dulo ng ating lupa, no. At ito yung itsura naman ng palay dito ng ating RC402 at day 66 after transplant. Yan.
Ang oras. Ah, maaga pa. Yan. Kaagri oh. Ito rin kakapal kaagri yung pamumuno niya. So ito yung sa phosphorus ano natin, yung sa side dress natin, ito yung effect niya oh. 1, 2, 3, bilangan natin active pillars. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pero nga kaya sa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kaya lang, malayo kasi yung pagitan niya. Kaya siya nakapamuna ng ganun. Yan. Ano ba ito? Parang may umaakit. Wala naman. Walang ulmog. Yung kalaban natin yung kaagri. Pagka may nag-umpisang ulmog, delikado. Mahirap. So, batain. Dadapahin palay. At magiging dayami na lang. Sisip-sipin niya lahat ng nutrient hanggang sa mamatay. Hindi maglaman yung palay. Ito ay nasa kasalukuyan naglalaman. Wala pa. Yung stage. Day 66. Yan. Yung ating ginamit dito sa herbicide ay malatayon. Nung nag-spray tayo ng pangsuso after natin mag-transplant, no, may tubig, sanap-sanap, sinabayan na natin ng herbicide na hindi malatayon. Ano ba yan? Machete. No, machete. Ano, kaibigan natin Kulisap PS. Yan. Ito na yung ating pinakadulo, kaagri. Parang hindi nabuhay yung ating tinanim na kamoting kahoy. Ayun, maliit lang. Maraming namatay, pero may nabuhay din sa kamoting kahoy natin. Ayun. Dito na tayo sa dulo. At medyo malalim nga yung tubig dito sa dulo. Kasi bumababa yung mga nandoon sa kataasan papunta rito. So, ito na kaagri ang dulo ng ating monitoring at day 66 sa ating RC402. Ayan. Ito kaagri, o tinan mo. Dito sa part na to, walang tubig. No, naubos na. Dito sa part na to, marami pa. No, kasi ito, maganda yung pagkapilapil nito. Mataas. Ayan. Dito. Yan. Pilapil na rito. So, tapos pababa na ito sa ilog. Yan. Buti dito sa part na ito hindi dinadaga. Ano. Usually pagka may ganito, yung katabi niya inuubos ng daga. No, pero dito, kaya kailangan din huwag natin patuyuan ng tubig to kaagri. No. Hindi, papasukin talaga ng daga. Hayaan mo na siyang hindi dito na naipon yung tubig. Ayan kaagri, ang ating wet season cropping RC402 at day 66. Nakalabas na lahat ng kanyang bunga. So yuyuko na ito, maglalaman at magpapahinog. So ina-expect natin mga siguro at least 3 weeks pa, no? 3 to 4 weeks siguro, depende sa panahon.
bago tayo mag-ani, 3 to 4 weeks. Yan. So prayer pa para pag kinahabagan tayo ng Lord, kinahabagan tayo, pero siya Diyos na mabuti, no? So sabi naman niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo